Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Taurus, so just sign your energy at this time, Taurus. It's for Taurus. It's a better place for you and for me. It's a better place for you and for me. Actually, nagtagumpay ka na mapagawang unstable itong Queen of Pentacles, which is in reverse na yung kanyang energy, no? Na hindi na siya makapangontrol sa iyo, itong Queen of Pentacles, because ano na siya unstable, or kaya ay pwedeng affected yung kanyang finances. Hindi ka na niya makontrol ng kadimonyohan niya. Gusto niya makontrol sa'yo ng kadimonyohan niya. Oh, there's devil here. O pwedeng pinakontrol ka nito sa devil. Baka sinendan ka niya ng like shaitan, jinn. Ano sinend niya sa'yo para makontrol ka? Meron yung sinesend niya. Either spell or any... ano yung sinend sa'yo? Shaitan. Satan o shaitan. Satan, satanas. Mga ganun. Satan. Kung sa mga ano pa. Sa Middle East, no? Mga ganun. Satan, satanas. Mga ganyan. Yan ang sinend sa'yo para kontrolin ka. O, hindi ka na makontrol yan. Nagtagumpay ka. Stick lang tayo sa Diyos at manalig lang sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa mga gumagawa ng yung mga alagad ni Satanas, yung mga gumagawa ng kademonyuhan. Yan. Sa people of God. So yan. You're victorious at and possible, nakikita ng mga tao, yan ang makikita ng mga tao. Yung victorious ka over that deceitful, evil. Yan. Evil na si Queen of Pentacles na yan. Ano ang darating na blessing sa'yo? The High Priestess in reverse. What's with the High Priestess in reverse here sa darating sa'yo? Magta-take na action to ay pwedeng clouded na intuition niya, or hindi malakas yung intuition nito, or else ay hindi siya gumagawa or nagbago na siya, hindi na siya gumagawa ng spiritual, or hindi siya mahilig sa spiritual, o ayaw na niyang gumawa ng mga spiritual, o hindi siya spiritual, ganon. Meron siyang gagawin na movie, action. Meron siyang ipupursu. Meron siyang gagawin na porsigido siya, aggressive. And may pagka-impulsive, brave, courageous. Na yun ang nasa isip niya talaga at yun ang goal niya. Ano yung gagawin niya? To defend, o yung pwedeng may didipinsahan siya. Ikaw yung didipinsahan niya. Hindi. Sarili niya siguro. Sarili niya. Sarili niya. Yung maging defensive siya. No? Yun ang darating sa'yo. Yun, meron siyang gagawin para dipinsahan niya yung sarili niya. At parang nagmamadali to, aggressive to, dipinsahan niya yung sarili niya eh. At parang naging impulsive na, alam mo yun, so porsigido and so driven na parang nagmamadali or mabilis na kumilos para madipinsa niya yung sarili niya. Baka naghanap ng dipinsa o kung ano man yung ginawa niya para madipinsa niya yung sarili niya. O pwede din yung the High Priestess Universe dito, hindi na siya ma-manipulate, hindi na siya makontrol ng gumagawa ng spiritual sa kanya. So yan. Kasi baka may dipinsa na siya sa mga ginagawa na ganyan, mga spiritual attack. So
Bakit darating to si the High Priestess in reverse na yan sa'yo? More clarification with the Hermit here. Kasi aloof ka. Na-isolate mo yung sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka nakapag-communicate sa kanya. Focus ka lang sa sarili mo. Mapag-isa. Kahit wala siya sa buhay mo, okay ka lang. Hindi ka nakapag-communicate sa kanya. In a hermit mode ka eh. Hindi niya kaya, hindi niya matiis. Hindi niya mapigilan yung emosyon niya. Nadadala siya ng emosyon niya. Affected siya. Affected siya. Kung dati ay cold to, unemotional towards you, hindi niya mapigilan yung sarili niya na apektuhan. Na ganyan ka, napektuhan siya sa yung na-isolate mo yung sarili mo, yung aloof ka sa kanya, pagdating sa kanya, hindi ka nakipag-communicate, walang kibo, walang parang wala kang paki sa kanya, nakafocus ka lang sa sarili mo, ganyan, o meron kang mga inaalam about sa sarili mo, may mga gusto kang maklaruhan, focus ka lang sa sarili mo on your own, no, na parang hindi mo siya kailangan sa buhay mo, so ngayon, yan. Hindi niya matiis talaga. Let's see kung hindi niya talaga matiis. Hindi niya matiis. So, dahil hindi niya matiis, anong gagawin niya? Dahil hindi niya matiis, itong gagawin niya, mag-i-invest yun sa'yo. Para magkaroon ng equal give and take sa inyo. Anong gagawin niyang, ano yung invest niya sa'yo? Meron siya i-invest sa'yo eh. Meron siya ibibigay sa'yo or i-invest sa'yo. Pwedeng offer. Ano pong more clarification with this for all cups invest na sa'yo. More clarification pa dyan sa 4 of cups na yan. Ito talaga eh. So, it is offer. It's offer na mag-heal ka, makarecover ka na, makampante, mag-relax, calm. Para bang, ito yung offer nyo. It's a cup. Maybe it's a relationship. Yung parang malungkot ka na, sad or uncontented, pero may offer nga siya eh. Yung parang matahimik na yung isipan mo, mapanatag, makatulog ka na mahimbing, hindi ka ma-insomnia, mag-heal, mag-relax ka. Ano pa yung investment sa'yo? Let's see. Baggage. Pwede din na ano to eh, yung meron siyang isa-send sa'yo, pwedeng it's energy. Ano ba to? Energy. Pwede din spell eh. Energy. Let's see Energy. Energy yung ibibigay niya sa'yo. It's energy na parang maging baggage sa'yo, karga, no? Energy, kargahan ka niya ng energy niya. Ewan ko, through what? Through manifestation. Kasi nagkakarga din ng energy nila yung mga gumagawa niya ng mga manifestation. Through manifestation. Let's see, hindi. Through evil work. Let's see kung evil work. Through evil work. Hindi through manifestation, kundi through evil work. Alam niyo na kung ano yung evil work dyan. Malamang witchcraft yan. Kasi evil work. Witchcraft. Yan ang ginagamit talaga ng mga tao. Alam nila, may warning agad yan na may impyerno sila. Itatapon sila ng God sa impyerno. Yung mga gumagawa niyan. Yan talaga yung kinakapitan nila. Talagang, ano ba? Tawag dito. Nagpapatem sila kay Satanas. Ginagrab nila yung yung offer ni Satanas sa kanila na ikakapahamak ng souls nila. Yan
para maging malungkot ka, uncontented. Pag wala siyang offer sa iyo, pag walang message galing sa kanya, or pag hindi siya nag-reach out. Pag wala siya sa buhay mo. Yan. Na siya yung hahangarin mo, siya yung nanaisin mo na makasama, siya lang, ayaw mo ng iba. Para isipin mo na sa kanya ka lang sasaya, pagdating sa pag-ibig, siya lang ang happiness mo, siya lang ang gustuhin mong makasama, mag-offer sa'yo ng love offer. Pag iba, ayaw mo, hindi ka masaya, uncontented ka, ganun ang gagawin niya. It's deceit, guys. Deceit ang gagawin niya. Kasi alam niya, kaya mong mag-isa kahit wala siya sa buhay mo eh. Kaya mong mabuhay ng on your own na wala siya, yung wala siya sa buhay mo. Yan. Kaya mo mag-focus sa sarili mo. Focus ka sa mga ginagawa mo, na kanya-kanya kayong buhay, ganyan. Ba't hindi ka na lang niya hayaan, no? Ba't gagawa pa siya ng mga ganyan? Pwede naman i-pursue ka na lang niya in 3D. Bakit hindi ka niya i-pursue in 3D? Ma-pride siya. Baka ma-pride siya. Hindi. Bakit ayaw niya i-pursue in 3D na yung mag-offer sa'yo ng relationship in 3D na mag-reach out sa'yo, gusto ka niya makarelasyon, ligawan ka niya, o ano man, kontakin ka niya, o ano man, sabihin niya sa'yo na para lang makapag-umpisa ka ng relationship, di ba? O kung may nakaraan kayo, para maayos niyo pa, magkaayos na yung dalawa, di ba? Magkabalikan, yung mga ganun ba? Parang ano to eh, magpapahirap to sa'yo eh. Parang sakit. Sakit din. Pwede makabigay sa'yo ng sakit. Hindi naman sakit. Magpahirap sa'yo. Magpahirap sa'yo to eh. Parang dumadaan ka sa madilim na tunnel. Tama ba? Pa-clarify ko sa guide ko. Yes! Parang dumadaan sa madilim na tunnel. Kasi baggage to eh. Sindan ka niya ng energy niya. Ano ba yung energy niya? Itim na kapangyarihan. Kasi evil eh. Itim na kapangyarihan, guys. Kasi di ba evil yan? Evil work. So witchcraft yan. Any form of witchcraft, ang daming form ng witchcraft niyan. Itim na kapangyarihan niya, yun ang energy niya. Kasi sa kadiliman siya eh. Sa kadiliman yung ginagawa niya eh. Nagpasakop siya sa kadiliman, kaya itim na kapangyarihan, may sent yun sa'yo. Yan na yung parang mahirapan ka na maramdaman mo yung baggage. Yung gano'n, there's baggage na yun ang isipin mo ng isipin na malungkot ka without him, kailangan mo siya sa buhay mo, siya lang ang gusto mo, ayaw mo sa iba, gano'n. Andaya, guys, andaya. Tapos kung magkaganyan ka, may pikto sa'yo, tawa lang siya, ikaw nagdurusa. Oh, kaya may parusa ang Diyos sa kanila. Sa Bible ko, nagparusa ng Diyos kanila. Sinabi ko na kanina eh. Di ba? May warning ang Diyos, hindi lang yan gawa-gawa ko. Nasa Bible ang katotohanan. So, ano nais na sabihin sa'yo? Baka sabihin niya, nagmamatigas ka. Akala mo, akala niya din. Walang parusa ang Diyos sa kanya. Akala niya. Akala niya lang yun. So, 3 of Swords. Kadimunyuhan pati yung ginagawa niya, evil. Mangontrol siya sa'yo. Ba't hindi ka na lang niya hayaan na mamuhay ng peaceful kung ayaw ko naman niya i-pursue. Ayaw mag-effort siya, di ba? Well, saktan daw siya, heartbroken siya, nabigo siya, gusto ka niya. Ikaw yung wish niya, ikaw yung gusto niya. Bakit? Ano na gusto niya sa'yo? Baka good looking ka. Tingnan natin. May nakaraan kayo nito eh. Or dahil malayo na yung loob mo sa kanya, meron kasi kayo nakaraan eh. Para bang past person mo to.
Past person mo to eh. May nakaraan sa inyo, hiwalay kayo. You're not in good terms. You're not close right now. Or hindi kayo malapit sa isa't isa ngayon. Yan. Hindi porket gustong-gusto ka niya, wish ka niya. Wish ka ba niya? Hindi porket wish ka niya, ganyanin ka niya. Hindi porket gustong-gusto ka niya, ganyanin ka niya. Gawan ka niya ng kadimunyuhan. Pwede pa sa kanya matanggal yung mga demonic powers niya. Hindi na. Alak ka. Hindi na daw matanggal sa kanya yung... Sa kanya yun ha. Yun sa'yo, pag maanuhan ka, mayunitan yan. Kasi hindi ka naman siguro gumagawa naman ganyan. Wala ka naman demonic powers kasi hindi ka naman nagpasakop siguro sa mga lamihas kadiliman. Hindi, pwede matanggal yun sa'yo. Siyempre. Yun sa kanya, hindi daw matanggal sa kanya yung demonic powers niya. Bakit? Bakit hindi matanggal sa kanya yung demonic powers niya? Hala, paano siya makaalaya din sa sa kadiliman, guys? Sa ngayon, akala niya wala lang. Hindi siya napaparusahan o walang parusa. Sa kabilang buhay, ano siya? Kawawa siya, eternal ang parusa doon. Hindi matanggal sa kanya. Paano siya makalaya din sa sa kadiliman, sa The Devil's Kingdom? Hawak siya ng The Devil's Kingdom pagka ganyan. Siyempre, nakikerry na siya ng mission from The Devil's Kingdom. Paano kaya yun, no? Dapat ay magbago siya. Pero ewan ko, hindi na daw matanggal sa kanya yun. Bininta niya ba yung kaluluwa niya sa devil? Tingnan natin ha. Hindi naman. Hindi niya naman bininta, pero yun kasi ginagawa niya, demonic eh. Bininta niya yung, kasi may kapalit yun eh. Ano yung pinagpalit niya ang kaluluwa niya para sa itim na kapangyarihan? Tingnan natin ha. Hindi naman. Bakit hindi matanggal sa kanya? Alamin ko kaya. Kasi pinasok niya kasi yan eh. Yung ganyan eh. Pero pag itigil niya yan, yung mga evil na gawain niya, pwede pa matanggal sa kanya yung itim na kapangyarihan. Oo, pag itigil niya yan. Pag itigil niya daw yan, yung mga evil na gawain niya, tapos siguro nabalik loob sa Diyos. Nagbago siya, matatanggal pa yung itim na kapangyarihan sa kanya. Matatanggal yan. Sa demonyo kasing kapangyarihan, hindi naman yan sa Diyos talaga yung mga ganyang gawain, mga witchcraft. Pag itigil niya, matatanggal yan sa kanya. Isipin mo, itim yung kapangyarihan. Di mo sa demonyo. Oh my God. Tatanggal daw yan pagka tumigil siya sa mga ganyang gawa. So, baka normal yan sa kanila, yung ganyan ginagawa. Meron kasi niyan na lugar na normal yan sa kanila. At yung paniniwala nila, yung ganyang gawain ng mga witchcraft na yan, sa Diyos daw galing yung kapangyarihan. Minislead sila ng mga, siguro ninuno nila. Yun ang alam ko dyan. Yun ang pinaniwala sa kanila. Hindi sila naniniwala siguro doon kung ano nakasulat sa Bible. O anong sinasabi ng God dyan about sa mga ganyang witchcraft. Hindi nga sa kanya yan. Hindi galing sa Diyos ang kapangyarihan ng mga ganyan. Gumagawa ng witchcraft. O yung mga kapangyarihan ng magician, evil magician, at mga witches, wizards, warlocks. Hindi sa Diyos yan yung kapangyarihan nila. Itim mo yung kapangyarihan nila. From the Devil's Kingdom yung kapangyarihan nila. Ano ba yun? Mislead ba yun? Paniwala ba yun na sa Diyos galing ang kapangyarihan ng tataglay niya? Oo, napaniwala siya na sa Diyos na galing yung kapangyarihan niya. Hindi yan sa Diyos. Witchcraft yan eh. Dapat nagbabasa siya ng Bible.
Yan sa Diyos. Kung hindi pa siya, kunwari, kung hindi siya makapanood dito, hindi siya mamulat, hindi ano sa kanya, ma-reveal sa kanya yung katotohanan about sa ganyan, na hindi sa Diyos yan. Pag namatay yun, huli na lang ang lahat sa kanya. Magtaka siya. Binigyan niya ako ng kapangyarihan ng Diyos eh. Kaya nagagawa ko yung mga ganun, makapangontrol eh, makapamanipula eh. Bakit nandito ako sa impyerno? Ganun. Baka magtaka pa siya. Oh. Kaya malaking bagay din mamulat yung mga tao na parang nalinlang. Nalinlang ng mga nauna sa mga ganyan. Pinaniwala sila na sa Diyos daw yung kapangyarihan na itim na yan at yung mga lihim na karunungan. Hindi yan sa Diyos, guys. Malaking bagay din yan mamulat sa katotohanan. Kasi na-mislead yan sila. Na-mislead, guys. Na-mislead ng mga naunang gumagawa niyan. So, ayan. So, ano yung hindi ata ako kasali. Ano yung nais yun mangyari sa inyong dalawa? Yung maka-recover na siya from losses o yung sa emotional turmoil, pagluluksa, o yung na-miss niya opportunity with you, o yung pwedeng yung nawala ka sa buhay niya, pwedeng ganon. And or both of you makarecover na kayo from that. And hindi na daw magsaksi itong gumagawa ng deceit or hindi maging positive yung more clarification of the moon here. Magician, no? Yung gumagawa ka ng deceit. Hindi siya magsasaksi, hindi maging positive yung result na ginagawa yung deceit sa inyong dalawa. Yan. So, may alam to. Dapat hindi siya gumagawa, alam niya na sa, ano na yun, may mga deceit na yan, deception na yan, yung mga witchcraft na yan, tapos gagawa pa siya. Paano siya tutulungan ng Diyos niyan? Kaya ganyan ang gawain niya sa kadiliman. Hindi tutulungan ng Diyos ang mga gumagawa ng witchcraft. Kahit nananalangin pa yan sila. Tama ba? Oo, hindi yan tutulungan ng Diyos ang mga gumagawa ng witchcraft. Guys, yung mga black magic, mga mangkukulang mabukbang. Ang tumutulong sa mga yan, kung may mga hinihilingan sila, kahit sa Diyos pa sila humihiling, ang pagkakaalam po dyan, demonyo sumasagot dyan. Demonyo ang nagagrant ng mga wishes nila. Kasi ganun, sa kadiliman sila, nagpapaanib sila sa kadiliman eh. Baka akala nila Diyos pa ang nagbibigay sa kanila. Ang totoo niyan, pinapapatay nga sila ng Diyos. O, pinapapatay sila ng yung Diyos na Ama na si Yahweh. Pinapapatay sila ng Diyos eh. Baka hindi nila alam. Hindi sila aware. Kasi baka mali yung pinaniwala sa kanila. Nung mga nagturo sa kanila, nung mga kanunuan nila, na ganun din ang gawain. Hindi yan sila kasi sa Diyos yung ganyan ang gawain. Hindi yan sa Diyos. Hindi yan sila masabi na matawag na people of God. Yan, hindi yan sila matawag na anak ng Diyos. Ang tawag sa kanila Jesus Christ, anak ni Satanas. Yan ay yung mga example na tinatawag na Jesus Christ sa Bible ng mga anak ni Satanas. Kasi nga, gawain, mission galing from the devil's kingdom, yung kinikiri nilang mission. Yan. Malaga din to mamulat yung mga nalinlang, yung mga na-mislead, yung napaniwala na sa Diyos yan galing yung lihim na karunungan nila at mga itim na kapangyarihan nila. Mga ganyang kaalaman, witchcraft. Hindi talaga yan sa Diyos. Sa ano yan, sa kadiliman yan galing, guys. So, ano yung possible na next move niyan towards you, yung person mo na yan? Ay, hindi niya na-atake yung isip mo. Bakit makapanood ba yun dito sa readings mo ngayon?
At mukhang hindi siya makapanood dito eh. Hindi na yan siya mang-atake sa isip mo ng yung mga spiritual attacks. Hindi na yung mga-atake sa isip mo ng mga spiritual attacks. Tulungan ka siguro niyan makarecover sa yung nag-overthink ka, yung inatake ka ng spiritual attacks. Yeah, tutulungan ka niya para makarecover ka at hindi ka na ma-atake yung isipan mo ng mga spiritual attacks. Yan. Kaso lang, baka kademonyohan na itong gagamitin niya. Through witchcraft. Baka through witchcraft. Hindi. Meron siyang gagawin. Meron siyang gagawin. I don't know kung paano niya gagawin yan. Kung nag-overthink ka sa kanya, siguro kung mag-reach out sa'yo, hindi ka na mag-overthink, hindi ka na mag-alala, hindi ka na mag-isip na mag-isip. Kasi kung you feel secured and safe na, no? And safe and secured relationship or stable relationship na kung magkasundo kayong dalawa, mag-ayos kayo, di ba? So, ano next na move ng person mo na yan towards you? Ni the High Priestess in reverse. Palagahan ka nito. Maging ano yan sa'yo, maging caring, affectionate, mapagmahal, pahalagahan ka niya. Bigyan ka ng importansya, pagtuunan ng pansin, yan, ganyan. Maging affectionate yan sa'yo, empathetic, at papakawalan ka niya sa restriction. Yan, papakawalan ka niya sa restriction, bind chain. Sino ba mga kagagawa ng mga restriction na yung bind chain? Siya din. Baka siya din. Siya din. Papawalan ka niya sa control niya. Oh my gosh. So, ayan guys, ito na lamang 4 tours.